Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Nito lamang June 2025, malalaking nuclear facilities sa Iran ang sabay-sabay na inatake ng Israeli Air Force. Ito'y tinawag nilang Operations Rising Lion, na ang pangunahing layunin ay sirain ang mga nuclear sites ng Iran dahil di umano'y malapit na silang makagawa ng isang nuclear weapon na gagamitin upang wasakin ng Estados Unidos at ang Israel. Bilang ganti sa ginawa ng Israel, ay naglunsad naman ang Iran ng ballistic missile strikes laban sa mga lungsod ng Israel bilang retaliatory move nito. At sa isang iglap, isang bagong yugto ng tensyon sa gitnang silangan ang umusbong. Hindi sa bulong, kundi sa putok ng mga missiles. At mas lalong lumala ang tensyon matapos na sumali ang Estados Unidos sa hidwaan ng pasabugin nito ang 3 key nuclear facilities ng Iran gamit ang kanilang B-2 bombers at mga bunker buster bombs at mga Tomahawk missiles. Pero sa likod ng ingay, isang tahimik na tanong ang bumubulong. Ano nga ba ang tunay na epekto ng gyerang ito? Hindi lang ito usapin ng politika, langis o kapangyarihan. Ito ay may direktang epekto sa mga inosenteng sibilyan, sa mga bansang hindi naman sangkot sa labanan, at sa mga reliyosong gawain gaya ng pagpapatuloy ng pagsulong ng Ebanghelyo na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ngunit paano kung ang bawat missile strike ay hadlang pala sa isang pagsamba? Paano kung ang bawat retaliation ay nagiging hadlang sa mga misyong pang-espiritual na ginagampanan ng Iglesia ni Cristo? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito. Kaya kung gusto mong malaman, please continue watching. Ang digmaan sa kanyang pinakapayak na anyo ay sumisira. Sinisira nito ang buhay, kabuhayan, at ang kaayusan sa lipunan. Ngunit higit pa rito, sinisira rin nito ang normal na daloy ng buhay espiritual. Sa mga lugar na pinangangambahan ng pagputok ng mga armas, ang simpleng gawain ng pagdalo sa mga pagsamba ay nagiging isang malaking hamon, lalo na kung ito'y nasa sentro mismo ng digmaan tulad na lamang sa bansang Israel. Maaaring naging pahirapan para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bansang Israel na magdaos ng mga pagsamba matapos sumiklab ang mas matinding alitan sa gitnang silangan kamakailan. Ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa mga apektadong lugar sa nasabing bansa ay umaharap ngayon sa napakaraming pagsubok. Pangunahin na nga rito ang travel restrictions, visa denials, at ang pagtaas ng presensya ng militar na maaaring nagpahirap sa paggalaw ng mga ministro at mga manggagawa ng Iglesia. Ayon sa aming inisyal na pagsusuri sa mga lugar na nagiging pugad ng digmaan, ang pagsamba na dati ginagawa sa malalaking pagtitipon ay napipilitang gawing underground o sa maliit na grupo sa mga bank shelters na ito ginagawa. Ang online worship services ang naging lunas, ngunit maging ito ay may sariling pagsubok din, ang pagkawala ng kuryente at internet. Ang mga hamong ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay hamon sa pananampalataya, sa kakayahang manatiling konektado sa kabila ng pisikal na distansya at panganib. Alam naman natin at base na rin sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo na sa kabila ng mga ganitong uri ng mga pagsubok,
Ang mga kaanib ng iglesia ay patuloy na tumatatag at mas lalong lumalakas sa espiritu. Ang kanilang pagtugon sa krisis ay nakatuon sa dalawang pangunahing haligi. Una, ang pagpapatuloy ng pangangaral ng ebanghelyo, at ikalawa, ang aktibong paglilingkod sa kapwa. Ang mga salita ng Diyos ay nananatiling pangunahing sandata ng Iglesia ni Cristo. Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, ang mensahe ng kapayapaan, pag-asa at kaligtasan ay nagbibigay lakas sa mga kapatid. Sa halip na sumama sa ingay ng alitan o magpadala sa takot sa mga alingaw-ngaw ng digmaan, ang Iglesia ay nagiging tinig ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng politikal na pakikisalamuha, kundi sa pagtutok sa espiritual na pangangailangan ng mga tao. Ang mga online worship services at ang sistematikong paggamit ng teknolohiya sa ganitong kapanganib na panahon ay nagiging kritikal upang maabot pa rin ang mga kaanib na naiipit sa mga apektadong lugar. Ito ay isang pagpapakita ng kanilang pagiging adaptable at pagiging organisado na nagbibigay daan sa kanila upang mapanatili ang koneksyon at espiritual na patnubay sa kabila ng geographical na hadlang. Higit pa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang Iglesia ni Cristo ay kilala rin sa kanilang pandaigdigang programa ng lingap sa mamamayan. Sa kabila ng panganib at hadlang, ang Iglesia ay buong tapang na nagpapatuloy sa paghahatid ng tulong at relief efforts sa mga apektadong komunidad. Ang pagdaan sa mga checkpoints, ang pagharap sa political suspicions, at ang limitadong transportasyon ay maaaring magpahirap sa pag-abot ng tulong. Ngunit ang dedikasyon ng mga kaanib ay nagpapatunay na ang paglilingkod sa kapwa ay hindi humihinto sa harap ng anumang digmaan. Ang lingap sa mamamayan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na tulong. Ito ay isang konkretong demonstrasyon ng pag-ibig at pagkakaisa na nagbibigay pag-asa sa mga nangangailangan, anuman ang kanilang lahi o relihiyon. Ang nararanasan ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na nasa Israel at ibang parte ng Middle East sa harap ng Israeli-US versus Iran conflict ay isang patunay ng kanilang pambihirang katatagan, pagkakaisa, dedikasyon at disiplina. Sa panahong ang mundo ay nalilito at nababahala, ang Iglesia ay patuloy na lumalawak, hindi dahil sa pakikipagtunggali, kundi dahil sa tahimik ngunit organisadong pagsunod sa atas ng Diyos. Ang kanilang pagtangging makialam sa politika, kasama ang kanilang pagtutok sa ebanghelyo at paglilingkod, ay nagbibigay daan sa kanila upang maging isang ilaw sa kadiliman. Sa bawat pagsubok, ang kanilang pananampalataya ay lalo pang tumitibay at ang kanilang misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos ay lalo pang nagiging mahalaga. Sa huli, ang banggaan sa gitnang silangan ay isang malalim na paalala na ang kapayapaan sa mundo ay nananatiling mailap. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang Iglesia ni Cristo ay nagpapakita ng ebanghelyo at paglilingkod sa kapwa ay maaaring maging tulay ng pag-asa. Tahimik ngunit totoo, walang armas, ngunit may pananampalatayang hindi matitinag. Hanggat may kaluluwa sa mundo at hanggat may pag-asa sa puso ng mga tao, ipagpapatuloy nila ang misyon kahit saan, kahit kailan at anuman ang mga magiging hadlang. Ito ang kwento ng kapayapaan sa gitna ng alitan, ang ebanghelyo na nagbibigay liwanag at ang paglilingkod na nagiging tulay ng pag-asa.